bago natin simulan ang kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Kapag daw napanaginipan mo ang isang taong pumanaw na, kung minsan ang ibig sabihin daw nun, may gusto silang ipagawa sa iyo. Meron din nagsasabi na kung minsan ang mga ligaw at hindi matahimik na kaluluwa ay naghahanap ng paraan para makapasok sila sa mga taong gusto nilang puntiryahin upang makapanggulo o may pakita pa rin sa mundo ang naiwang galit nila noong sila ay sumakabilang buhay. Ano ang gagawin mo kung ang isa sa mga kasama mo sa bahay bigla na lang magbago at magpakita ng mga bagay na hindi mo may paliwanag? Kakayanin mo kaya ito? Gaya na lang ng nangyari sa akin noon na siyang laman ng kwento ko ngayon. Naranasan ko ito mismo sa Dagupan City noong magtrabaho ako bilang caretaker ng mga lolo't lola ko. Trabaho na rin kasi iyon na may tuturing dahil sinisweldohan naman ako ni tita. Ang trabaho ko sana noon ay mag-alaga ng mag-asawang na-diagnose sa sakit na demensya. Pero kababalaghan ang sinapit ko, Sir Jupiter. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ellie. Lalaki po ako, mga ka-SB. At Sir Jupiter, sinunod lang sa pangalan ni Mama ang pangalan ko bilang alaala namin sa kanya. Namatay na kasi siya 3 araw pa lang po ang nakalipas matapos niya akong may panganak. Nagtatrabaho ako sa isang pampublikong ospital. Regular nurse naman ako pero kung minsan nagsa-sideline din ako bilang caretaker para pandagdag income. 3 taong ko na rin ginagawa ito nang mangyari sa akin ang karanasan ko. Taong 2016, nabalitaan kong na-diagnose ng demensya ang lola amor ko. Nung sumunod na taon naman nalaman ko na pati rin pala si Lolo Demetrio ko. Ganoon din, pero mas malala ang sa kanya. Pagsapit ng taong 2018, tinawagan ako ni Tita Venus, kapatid ni Mama. Sabi niya kailangan daw niya ng mag-aalaga sa matatanda araw-araw dahil hindi na raw kaya ang bantay-bantay lang. Palala na raw kasi ng palalang sitwasyon ng mga lolo't lola ko. Ako ang siyang kinuha ni Tita Venus bilang caretaker. Ayoko nga sanang tanggapin yun noon dahil may trabaho rin ako. Pero pinakiusapan at pinilit niya ako na ako na lang muna ang pumalit sa kanya. Naintindihan ko rin naman ang sitwasyon dahil may trabaho rin si Tita Venus sa opisina at siyang sumusuporta sa 2 may sakit niyang mga magulang. Nag-advance din siya sa akin ng sweldo. Malaki kumpara sa regular kong sahod sa mga naging pasyente ko na noon. Hindi na ito naging questionable sa akin, Sir Jupiter, dahil malaki naman talaga ang sahod na natatanggap ni Tita Venus sa trabaho niya. Pagdating ko sa bahay ng mga lolo't lola ko, malala kaagad ang sitwasyong nadatnan ko. Stress na si Tita Venus dahil naglalaro ng dumi si Lolo Demetrio sa kanyang kwarto. Panay naman ang sigaw ni Lola Amor na papatayin niya raw si Tita Venus. Halatang takot sa mukha ni Tita Venus. Ang sabi niya sa akin yun daw talaga ang dahilan kung bakit gusto na muna niyang tumigil sa pag-aalaga sa 2 matanda. Natatakot na raw kasi siya sa kanila kung minsan, lalo na kapag pinagbabantaan siya ni Lola Amor na gagawan siya nito ng masama. Hindi lang daw kasi ito iisang beses na nangyari. Ipinaliwanag ko naman sa kanyang posible nga talagang mangyari yun. Normal kasi sa mga taong may demensya ang pagkakaroon ng hallucinations kaya madalas ay hindi nila matukoy kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Posibleng may ibang nakikita si Lola Amor kay Tita Venus, kung kaya't ganun na lang ito kung mag-react sa kanya. May mga oras pang araw na kahit tulog siya, bigla-bigla na lang siyang inaatake ng sariling ina. Pinakalma ko na muna si Lola Amor. Nahirapan ako nung una pero dahil na rin sa tagal ko nang ginagawa ito, hindi na yon masyadong naging mabigat sa akin. Sunod na ginawa ko naman ay awatin si Lolo Demetrio sa kanyang ginagawa. Ipinakita ko kay Tita Venus ang mga teknik kung paano pinapakalma ang isang taong may demensya, lalo na yung mga ganitong medyo malala na. Irap lang ang sagot niya sa akin at sinabing hindi niya raw talaga kaya. Pagkatapos noon, nagpaalam niya sa akin at tumalis.
Naiwan akong mag-isa sa bahay, Sir Jupiter. Naging normal naman ang takbo ng lahat sa loob hanggang sa sumapit ang gabi. Nagawa kong pakainin sina lolo't lola ng maayos at nagawa ko pang makipagkwentuhan sa kanila. Matapos kong makuha ang kanilang loob. Nagpahinga na rin ako matapos ko silang mahatid sa kanilang kwarto. Magkahiwalay na ang kwartong tinutuluyan ng dalawang matanda dahil na rin sa lagay nila. Nakatulog ako kaagad, Sir Jupiter, ngunit magabandang 12:00 nagising ako nang marinig ang tila mga tunog ng daing at pag-igik sa labas ng kwarto ko. Dali-dali naman akong napabangon dahil naisip ko agad ang mga alaga ko. Pero nang buksan ko naman ang pinto ng kwarto, nawala bigla ang mga tunog na yun. Bumaba ako ng hagdan at nagpunta sa kusina. Wala pa rin ako nakitang ibang tao. Akma na sana akong aakyat pabalik ng ikalawang palapag ng aksidente kong matapunan ng tingin ng malaking salamin sa gilid ko. Nagitla ako nang makita ang isang imahe ng babaeng walang ulo sa likuran ko. Nakasuot ng itim na damit at may napakaputlang balat. Napasinghap ako sa gulat. Dahan-dahan kong nilingon ang kanyang direksyon ngunit wala namang tao roon. Pagkabalik ko ng tingin sa salamin, wala na siya. Umiling ako. Sinabi sa sariling baka guni-guni ko lang talaga yon. Matatakotin ako. Kahit lalaki ako, Sir Jupiter. Madali akong nervyusin sa mga bagay-bagay kahit kaunting galaw lang ng dahon. Hindi ko rin alam kung bakit ako ganon, pero dahil na rin siguro sa kahiligan ko sa panonood at pagbabasa ng horror, kaya kung ano-ano ang pumapasok sa utak ko. Humugot ako ng malalim na hininga pero ipinagpatuloy ang balak kong pag-akyat. Malamig ang pakiramdam ng hangin, Sir Jupiter, pero pinagsawalang bahala ko ito. Nakaramdam ako ng takot na para bang gusto ko lang tumakbo papunta sa kwarto, lalo pat medyo madilim. Pero alam ko sa sarili kong kailangan kong kumalma para hindi lalong lumala ang pakiramdam ko. Nakatulog naman ako ulit pagkapasok ko ng kwarto. Kinabukasan, nagising ako ng mga bandang 4:00. Tinungo ko si Lolo Demetrio sa kanyang kwarto pero wala na siya roon. Kaagad ko namang tiningnan ang kwarto ni Lola Amor. Mahimbing pa rin ang tulog nito. Hanggang sa bigla kong nakarinig ng kalansing ng kutsara sa kusina. Dali-dali akong bumaba. Napahinga ako ng maluwag nang makita doon si Lolo Demetrio. Nang mapansin niya ako, ngumiti siya sa akin bago siya yumuko para kunin ang kutsarang nahulog. Nilapitan ko naman siya, takma ko na sanang tutulungan pero napulot niya na ang kutsara. Tumawa siya pagkaway hinugasan ng kutsara sa gripo. Alam mo anak, noong mga bata pa kami, sa tuwing mahuhulog ang kutsara o tinidor sa sahig, nagpupustahan kami ng mga kapatid ko kung lalaki ba o babae ang darating daw na bisita. Ganon din ba kayo? Opo, Lo. Kapag yung kutsara ang mahuhulog, ibig sabihin babae ang darating. Kung tinidor naman, ibig sabihin lalaki. Paano na lang kung hindi ka sigurado sa kasarian? Kami noon, nagpupustahan kami ng mga kapatid ko kung lalaki ba o babae. At kung sino man na matalo, siya ang gagawing pain sa mga espiritong bumibisita sa bahay. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi mo alam. Mga kaluluwang hindi matahimik sa mundo ang sinasabi ko. Sila ang mga bisitang tinutukoy ko. Kaya wala akong natirang kapatid dahil lahat sila namatay. Ako lang din kasi ang may alam tungkol dito. Hindi nila alam ang teknik ko Hindi naman po ata tama yan, Lo. Nasasabi mo lang yan kasi hindi mo alam ang teknik, anak. Gusto mo bang turuan kita? Hindi na po. Ayos lang ako. Hindi naman nagpumilit pa si Lolo. Ipinagpatuloy niya ang pagtimpla ng kanyang kape saka umalis ng kusina. Naiwan akong kinakabahan. Hindi naman sana unusual sa akin na makarinig ng ganon galing sa isang may demensya. Pero nakakapangilabot pa rin kung tutusin. Hindi ko alam kung bakit ganon katindi ang naging kilabot ko pagkatapos ng pinag-usapan naming yun ni Lolo Demetrio. Tinawagan ko kaagad si Tita Venus ng araw na yon.
Mabilis kong tinanong sa kanya kung meron nga bang mga kapatid si Lolo at kung nasaan na sila. Para lang kumpirmahin kung totoo ba ang ilan sa mga kwento nito sa akin kanina. Ramdam ko ang kanyang pagkairita sa paghinga niya ng malalim. Hanggang sa sinabi niya ngang patay na raw ang mga kapatid ni Lolo. Matagal ng panahon ang nakalilipas. Sa pagkakaalam niya sa ibang bansa namatay ang mga ito. At lahat sila namatay dahil din sa sakit na demensya. Nakakalungkot nga raw dahil sa hospice sila binawian ng buhay ni hindi nila kasama ang kanilang mga anak nang pumanaw sila. Ibinaba ko na ang tawag matapos ang ilang minutong pag-uusap namin. Kailangan ko na rin kasing bantayan si Lolo Demetrio habang tulog pa si Lola. Bandang mga 9:00, nagising si Lola Amor. Narinig ko ang kanyang paglabas sa kwarto kaya alam kong gising na siya. Sa puntong yon, nasa loob ako ng kwarto ni Lolo Demetrio. Tinutulungan siyang magbihis. Panay ang kwento ni Lolo Demetrio tungkol sa kanyang naging karanasan noong kabataan niya kaya medyo distracted ako. Pero nagulat ako nang marinig ang pagbagsak ng screen door sa may salas. Si Lola Amor mukhang lalabas. Dali-dali akong bumaba at hinanap si Lola pero wala siya sa loob ng bahay. Pagkalingon ko sa screen door, nakabukas na ang gate. Kaagad akong lumabas at hinanap siya ngunit hindi ko alam kung saang direksyon siya pumunta. Inuna ko muna ang kalsadang may paliko. Napansin ko ang isang matandang babaeng naglalakad kaya dali-dali ko siyang hinablot pero nagkamali ako. Nanghingi ako ng tawad doon sa matanda at tumakbo papunta sa kabilang kalye. Kabadong-kabado na ako, Sir Jupiter. Hindi ko lubos maisip kung ano ang posibleng mangyari sa kanya. Para akong baliw na tawag ng tawag sa kanyang pangalan habang tumatakbo. Wala akong pakialam kung pinagtitinginan ako ng mga tao. Ang importante sa akin ay mahanap ko talaga si Lola Amor. Hanggang sa napadpad ako sa isang luma at abandonadong bahay. Napasinghap ako nang makita siyang nakatayo roon at nakatingin sa bintana. Sa pagkakaalam ko, nasunog ito ilang taon nang nakalilipas at ang matandang nakatira doon, kasama ang kanyang 5 apo, ay hindi nakaligtas. Tanging ang harapang bahagi na lang ang natira sa bahay dahil fire-resistant ang pader. Maliit ang bintana rito at hindi kasya ang tao, kung sakali. Agad kong nilapitan si Lola at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya roon. Tila wala siyang narinig, Sir Jupiter. Nakatingin lang siya sa bintana. Wala naman akong nakitang kakaiba roon. Akma ko na sana siyang paaalisin nang bigla siyang magsalita. Sabi niya sinisisi niya raw ang sarili dahil hindi niya nagawang iligtas ang mga apo niya. Nandoon daw ang mga apo niya sa bintana, duguan, nanghihingi ng tulong at kaawa-awa. May bakas ng galit sa kanyang mukha habang sinasabi niya ang mga katagang yun. Nanindig ang balahibo ko sa sinabi ni Lola, Sir Jupiter. Pero imbes na pakinggan siya, mas lalo ko siyang hinila para makauwi na kami. Buti na lang ay nagpadala naman siya sa akin. Kinailangan na naming sumakay ng tricycle pa uwi dahil malayo-layo ang narating namin. Sa sasakyan, pansin kong hindi pa rin okay si Lola, Sir Jupiter. Kita ko pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Tila ba totoo ang sinasabi niya tungkol doon sa mga apo niya, kuno, na nandoon daw sa bintana. Ang kaso, ang alam ko ay hindi naman kilala ni Lola ang mga nakatira dati doon dahil malayo-layo na yun sa bahay nila. Pagdating namin, nakita ko si Lolo Demetrio na nakaupo sa kanyang tumba-tumbang silya, nakaharap sa bintana. Inihatid ko na muna si Lola Amor sa kanyang kwarto at pinakain bago ko pinuntahan si Lolo Demetrio. Pero laking gulat ko nang makitang wala na siya. Nataranta na naman ako, Sir Jupiter, pero napahinga ako ng maluwag nang makita siyang nasa hardin. Nakatalungko siya sa damuhan at tila ba pinuputol ang mga ito pero nangunot ang noo ko nang mapansing may umaagos na dugo sa kanyang paanan. Dali-dali ko naman siyang nilapitan at laking gulat ko nang makitang may hawak siyang hayop at ninunguya-nguya niya ang bandang leeg nito. Lolo, anong ginagawa mo? Nang makita niya ako, tumigil siya at malakas na initsa ang hayop sa gilid. Kumabog ang dibdib ko, Sir Jupiter. Napatras ako nang makita kong may hawak siyang kutsilyo na hindi ko alam kung saan niya kinuha.
Nang makakuha ng pagkakataon, kagad akong tumakbo papasok sa loob ng bahay. Sinundan niya naman ako. Sa kusina ako napunta, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko at paano ako makakatakas kayong na-corner na ako sa loob. Ayaw na ayaw ng bisita ko ang tulad mong pakialamero. Dahil sa'yo baka ako ang isunod niya. Hindi mo alam kung ano ang pinasukan mo, bata. Mamamatay ka. Hindi ko nagawang makapagsalita, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Talagang nabigla ako sa pagiging agresibo ni Lolo noon. Tapos ayan na naman ang kilabot na nararamdaman ko sa mga sinasabi niya kahit pa alam ko namang puro guni-guni lang niya yon. Sinubukan ko siyang pakalmahin pero hindi siya nakikinig. Nagsimula siyang umaksyon. Palayo na siya sa pinto. Panay pa rin ang pagpapakalma ko sa kanya pero mas lalo siyang nagiging agresibo. Mas lalo pa akong kinabahan nang dumating si Lola Amor. Nasigawan ko si Lolo Demetrio na huwag siyang gagawa ng masama kay Lola kahit na alam kong hindi tama yun, Sir Jupiter. Hindi ko dapat gawin yun dahil nakaka-trigger yun sa mga taong may demensya. Pero di ko napigilan ang sarili ko. Pero hindi naman nangyari ang inakala ko, Sir Jupiter. Imbes ay nakita kong ibinaba ni Lolo Demetrio ang hawak niyang kutsilyo at binitiwan. Naggulat siya sa pagkalansing nito sa sahig. Nang mapagtanto niya ang pangyayari, nagulat siya at natakot. Lumuhod siya sa harap ni Lola Amor na walang alam kung ano ang nangyayari. Umiyak siya ng umiyak. Nilapitan ko naman siya at pinakalma. Si Lola Amor, diretso lang sa pagpunta sa harap ng mesa at naupo. Sabi niya, gusto niyang kumain. Nahihirapan ako, Sir Jupiter, at meron akong pagsisisi sa loob ko na tinanggap ko ang pag-aalaga sa kanilang dalawa. Dapat sana isa lang sa kanila ang aalagaan ko ngayon, pero hindi ko rin naman matanggihan si Tita Venus. Pinaupo ko na muna si Lolo Demetrio sa upuan. Hindi ko alam kung bakit wala man lang kung anong reaksyon si Lola Amor sa itsura ng kanyang asawa. Basang-basa sa dugo ang maputing damit at shorts ni Lolo Demetrio, at ang kanyang bibigay may balahibo pa ng hayop. Tila ba normal lang ito kay Lola Amor at wala siyang pakialam. Hinandaan ko ng pagkain si Lola Amor ayon sa kanyang gustong kainin. Pagkatapos nagsimula na naman siyang magkwento tungkol sa kanyang ginawa noong isang araw. Hindi ko masyadong maalala ang buong detalye, Sir Jupiter, pero natitiyak kong nagsalita siya tungkol kay Mikay, ang kapatid kong nagpakamatay. 3 taon na ang nakalilipas. Alam kong hindi magandang itanong ang tungkol doon dahil posibleng makahalungkat ng ibang memorya yon sa mga taong may sakit. Pero kinakailangan kong makumpirma ang narinig ko. May kumpiyansa siya sa sariling sinabi niya sa akin na kausap niya raw si Mikay noong isang araw habang nakabitin ito sa kanyang kwarto. Nanindig ang balahibo ko, Sir Jupiter. Kitang-kita sa kanyang mukha na tila ba normal lang sa kanyang pinagsasasabi. Hindi pa ako naka-encounter ng ganito noon sa mga naging pasyente ko, Sir Jupiter. Nakakatakot ito para sa akin. Hinayaan ko lang siya na magkwento ng magkwento. Nang maubos niya ang pagkain, bigla na naman itong nagsalita ng kakaiba. Ang sabi niya, ilang taon din daw siyang hindi kumain at nanatili lang sa hukay. Pagkatapos ay saka siya umalis na parang normal lang. Natulala ako, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung ano ang kanyang ibig sabihin noon. Buong araw yun ang naging laman ng isip ko. Nadidistract lang ako sa tuwing aatake na naman ang kanilang pagiging makulit at pasaway. Bandang mga hapon, nasa labas ako ng bahay. Naisipan kong ilibing yung hayop na pinatay ni Lolo Demetrio kanina. Nang biglang may dumating na tao. Si Mr. Chu, ang dating katrabaho ni Tita Venus na madalas nagpupunta sa bahay noon pa man para maghatid ng pagkain. Nililigawan niya si Tita Venus, kaya kilala ko siya. Oy, totoo pala Miss Venus sa akin. Hindi na siya dito tira kasi ikaw na alaga kay Lolo Demetrio tsaka Lola Amor. Kumusta, Eli? Okay lang ikaw, alaga sila kahit hirap. Ayos lang naman ho. Ano ang atin ngayon, Mr. Chu? Ay, ako dala pagkain sa'yo. Wala tita mo, ikaw dalhan ko. Chinese pancake. Ako gawa nito. Homemade. Sarap nito. Salamat po, Mr. Chu. Eh,
Kamusta naman Lola Amor at Lolo Demetrio? Ako kausap isang araw kasama Venus tita mo. Sabi Lolo Demetrio, ako patayin niya kasi hamilaw ako kanyang tingin. Ako daw patay kanya pero ako una niya patayin. Pagpasensyaan nyo na lang po talaga. Hindi naman po kasi sila laging ganyan. Naaawa nga po ako tuwing atakiin sila ng sakit. Ako hindi duda, doktora, pero iba kilo sa normal demensya Bakit sila kaalala sa iba tao pero kamag-anak nila, demonyo tingin nila? Siguro ba demensya sakit nila? Feeling ko mabuti ipa-check up sila sa pari. Bakit nyo naman po nasabi yun? Basta. Tingin ko mali talaga. Dapat ikaw din ingat. Baka ikaw sunod biktima. O siya, ito na pancake mo. Ikaw ingat. Matapos maibigay ni Mr. Chu ang kanyang pancake, dali-dali na siyang umalis. Inaamin ko na nakaramdam ako ng kakaiba sa kanyang sinabi. Alam ko naman din ang kanyang ibig sabihin. Dahil bilang isang nurse at may karanasan tungkol sa pag-alaga ng mga pasyenteng may ganitong kaso, masasabing kong rare lang ang ganitong klase. Pumasok na ako at nilagay sa mesa ang pagkain na bigay ni Mr. Chu. Pagsapit ng gabi, nag-iba na naman ang atmosphere sa loob ng bahay. Ito ang isa sa mga hindi ko talaga makakalimutang alaala, Sir Jupiter. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako sa sala. Mga bandang 10:00 na ako nagising. Mabuti na nga lang at nangyari yun matapos kong mapakain at mapatulog ang dalawang matanda. Bumangon ako mula sa sofa. Akma na sana akong aakyat nang makarinig na naman ako ng tila pag-igik at impit na pag-iyak sa kung saan. Dahan-dahan ko itong sinundan papunta sa kusina. Sumilip ako sa isang bahagi at laking gulat ko nang makita si Lola Amor na sinusubukang gilitan ng sariling lieg. Dali-dali ko naman siyang inawat. Mabuti na lang at hindi pa ganun kalalim ang sugat na nagawa niya sa leeg niya, pero halos maligo na rin siya sa sariling dugo. Kaagad akong tumawag ng ambulansya kaya agad din siyang nadala sa ospital. Kaso dahil walang ibang kasama si Lolo Demetrio sa bahay, naiwan ako. Hinabilin ko na lang si Lola Amor sa isang nurse na kakilala ko, si Katrina. Walang kaalam-alam si Lolo Demetrio sa pangyayari dahil nasa loob lang siya ng kanyang kwarto nang mangyari iyon. Nang humarap ako sa salamin, nagulat ako nang makita na naman ang babaeng walang ulo. Masasabi ko talagang babae, Sir Jupiter, ayon sa pangangatawan nito. Pagkalingon ko naman sa kanyang kinaroroonan, nagulat ako nang makita si Lolo Demetrio na nakatayo doon. Blanko ang kanyang ekspresyon at yun ang nagpatindig lalo ng balahibo at nagpakabog ng dibdib ko. Gusto mo bang makipagpustahan, anak? Pusta saan po, Lo? Kung sino ang kasama ko ngayon, ilalaglag ko ang kutsara na ito. Kapag tama ang iyong hula na babae nga ang kasama ko ngayon, hahayaan kitang mabuhay. Pero kung sakaling mali ka, papatayin kita. Bakit niyo naman po gagawin yun? Apo niyo ko. Huwag niyo naman po kung takutin ng ganito. Ano sa tingin mo kasama ko ngayon? Babae o lalaki? Lo, wala akong pipiliin. Hindi ko gusto ang larong yan. Tigilan mo yan. Pumili ka na. Isa. Lo, ayaw kong pumili. Dalawa. Kapag hindi ka pa rin sumagot hanggang umabot ng 3 ang bilang ko, papatayin kita. Ele, 3. Babae! Babae ang kasama mo. Tumigil si Lolo. Mahigpit ang kanyang hawak sa kutsara. Ngumiti siya ng malapad sa akin. Malademonyo ang kanyang hitsura. Kasunod nito ang kanyang mahinang pagbungis-ngis na tila ba tinutukso ako. Hindi ko siya masyadong binigyang pansin, Sir Jupiter. Lumakad siya palayo pero nananatili ang kanyang mga mata sa akin na tila ba binabantayan ako kung ano ang susunod kong gagawin. Hindi ko naman siya pwedeng hayaan na lang kaya pasikreto ko rin siyang binantayan. Nawala siya sa paningin ko dahil sa pagliko niya sa kabilang bahagi papunta sa pintuan. Binuksan niya ito at malakas na binitiwan ang screen door. Ang direksyon na yon ay papunta sa bandang hardin, Sir Jupiter. Pasimple ko siyang tiningnan mula sa loob. Medyo madilim ang kapaligiran at tanging ang patay sinding ilaw ang siyang nagsilbing guide ko para kahit papaano mabantayan ko siya.
nakita ko siyang huminto sa may bandang damuhan at inilahad sa taas ang kanyang dalawang kamay. Kasunod nito ang pag-ungol na parabang nasasaktan siya o ano. Tama na. Tigilan niyo na ako. Ano bang nangyayari kay Lolo? May tao bang nananakit sa kanya na hindi ko nakikita? Pakiusap. Tama na. Nagulat ako nang bigla na lang bumagsak sa lupa si Lolo Demetrio. Nagpalingalinga sa paligid na parabang may hinahanap. Bakas ang takot sa kanyang mukha at hindi siya halos makapagsalita, Sir Jupiter. Kagad ko siyang nilapitan. Bumakas lalo ang takot sa mukha niya pero naramdaman niyang wala akong gagawing masama sa kanya. Mikay, may taong gustong pumatay sa akin. Tulungan mo ako. Huwag mo siyang hayaan na makuha ko. Opo, ako na po ang bahala sa kanya, Lo. Kumalma na muna ho kayo. Huwag kang mag-alala, hindi kita hayaan na makuha kanya. Mikay, natatakot ako. Papatayin niya ako. Ako na po ang bahala sa kanya, Lo. Sino ho ba ang papatay sa'yo? Babae. Babae siya, Mikay. Nandoon siya sa loob. Kailangan natin pumasok at papatayin mo siya, ha? Sige po, ako nang bahala sa'yo, Lo. Naghahalucinate si Lolo Demetrio kaya si Mikay ang nakikita niya. Imbes na ako. Humarap ako sa pinto habang nasa likuran ko siya. Kumapit siya sa laylayan ng damit ko, nanginginig. Dahan-dahan kong tinungo ang pinto. Sinasabayan ko lang kung ano ang kanyang nakikita at nararamdaman, Sir Jupiter. Ito ang isa sa mga paraan para makuha ko ang kanyang tiwala. Pero nakakaramdam na ako ng hindi mabuti, lalo pa nang buksan ko ang screen door. Sinalubong ako ng malamig at amoy ng naaagnas na daga. Nanindig ang balahibo ko pero imbes na umatras dahan-dahan akong pumasok, humigpit lalo ang hawak ni Lolo sa damit ko. Nang tuluyan na kaming makapasok sa loob, nagsimulang magpatay-sindi ang mga ilaw mula sa sala hanggang sa hagdan. Mas lalo akong nilamon ng takot. Naglakad ako ng diretso papuntang hagdan. Nahagilap ng mga mata ko ang figura ng isang babae sa may bintana. Si Lola Amor na blanko ang ekspresyon sa mukha. Nangunot ang noo ko at akma na sanang ibubuka ang bibig ko nang mapansin ko na katabi niya pala ang babaeng walang ulo na palagi kong nakikita sa salamin. Inangat ni Lola ang kanyang daliri at itinuro ang bandang likuran ko. Timing sa paglingon ko ang pag-aksyon ni Lolo Demetrio na pagsaksak sana sa akin patalikod. Kagad akong umiwas, subalit nadapa ako. Nauntog ang ulo ko sa rehas ng hagdan. Nahilo ako. Hindi pa siya nakontento, Sir Jupiter. Sumigaw siya at itinaas na naman ang kutsilyo para sana saksakin ako, subalit nakailag na naman ako. Kinain siya lalo ng galit dahil hindi niya ako magawang daplisan man lang. Kahit hilong-hilo na ako, pinilit ko ang sariling makagapang at makatakas kay Lolo Demetrio. Dumiretso ako sa kusina. Minabuti kong makatayo at makapa ang switch ng ilaw. Nang maramdaman ko ito, kagad ko itong pinindot. Nagliwanag ang buong paligid. Para kong lasing na pasuray-suray papunta sa counter. Umiikot ang paningin ko pero hindi hinayaan ang sariling magpadala sa nararamdaman ko. Kinakailangan kong lumaban. Tumayo na muna ako sa counter ng ilang sandali para pakalmahin ang sarili ko. Nang medyo umokay na ang pakiramdam ko, uminom ako ng tubig at kinuha ang isang kutsilong nakaungot sa lagayan. Naririnig ko ang pagtawag ni Lolo Demetrio sa pangalan ko. Umaalingaw-ngaw ang kanyang boses pero mukhang hindi pa siya ganun kalapit sa kusina. Nahirapan siya siguro sa paglakad dahil sa patay-sinding ilaw. Nangangatog ang mga tuhod ko habang nakatingin sa pintuan ng kusina. Namamawis na halos ang kamay ko dahil sa tindi ng kaba. Kitang-kita ko ang patay-sinding ilaw sa labas ng kusina. Kung ano-ano ang pumapasok sa isip ko na baka biglaan na lang siyang sumugod o kaya naman biglang sisipot ang babaeng walang ulo. Mas lalong nangatog ang tuhod ko nang makita si Lolo Demetrio sa pintuan. Nakasilip ng bahagya ang kanyang ulo at nanlalaki ang mga mata. Malamig at garalgal ang kanyang pagtawag sa pangalan ko na animoy ginagawa niyang malagim na biro ang pananakot sa akin. Dahan-dahan niyang itinaas ang kutsilyo. Napalunok ako sa kaba. Dahil sa pangangatog at pamamawis ng kamay ko, aksidente kong nabitawan ang kutsilyong hawak ko. Napasigaw ako sa inis at takot, Sir Jupiter, nang tumilapon ito sa ilalim ng mesa. Mahinang tawang binakawalan niya.
Gumuhit ang kasiyahan sa mukha ni Lolo Demetrio nang mabasa ang takot sa mukha ko. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Pinili ko ang sariling makagalaw para damputin sana ang kutsilyo pero saktong paghawak ko sa hawakan ng kutsilyo ang pag-apak niya sa blade. Impit na sigaw ko ang umalingaw-ngaw sa kusina, Sir Jupiter. Narinig ko ang mariin niyang sabi na hindi raw ako makakatakas sa kanya bago nagdilim ang paligid. Akala ko katapusan ko na yon. Nang idilat ko ang mga mata ko, kaagad akong bumangon. Muntikan na akong matumba dahil sa hilo. Napansin kong maliwanag na pala sa labas. Pumasok sa isip ko bigla si Lolo Demetrio. Dali-dali akong lumabas kahit umiikot ang paligid. Muntikan pa akong masagasaan ng motorsiklo pagdating ko ng kalsada. Pero hindi ko inintindi ang driver na gusto pa sanang manghamon ng away. Tinawag ko si Lolo Demetrio habang nagpapalinga-linga sa paligid na parabang nawawalang apo. Pinagtitinginan na ako ng ilang tao lalo pat hindi tumitigil ang driver na panayang hamon ng away. Hindi ko naman siya pinapansin. Hanggang sa makarating ako sa kanto, hindi ko pa rin nakita si Lolo Demetrio. Napadaan na lang ako sa bahay ni Mr. Chu na saktong nagdidilig ng kanyang mga halaman. Nang makita niya ako, kaagad niya akong tinawag at tinanong kung ano ang ginagawa ko doon. Ipinaliwanan ko naman sa inchik ang lahat ng nangyari. Hindi siya makapaniwala at panayang tanong kung ano ang ginawa ko. Sinabi ko sa kanyang mas makabubuti kung hahanapin namin pareho ang matanda at hindi naman siya nagdalawang isip na pumayag. Nilibot namin ang 3 magkakaratig barangay, Sir Jupiter, pero bigo naming nahanap ang alaga ko. Pasuko na sana ako pero nag-insist si Mr. Chu na isa pang barangay ang hanapan namin at kung wala pa rin, dumiretso na lang kami sa ospital para kumustahin si Lola. Pumayag naman ako. Dumiretso na kami sa ospital nang makumpirmang wala talaga si Lolo sa pinuntahan namin. Nangunot ang noo ko nang makitang figura ng isang matandang lalaking prenteng nakaupo sa tabi ng higaan ni Lola Amor. Pagkabukas ni Mr. Chu ng pinto, semi-formal ang kanyang suot, Sir Jupiter. Napansin kami ni Lola Amor at pinalapit sa kanila. Akma na sana kaming hahakbang nang lumingon ang lalaki at tumambad sa amin. Si Lolo Demetrio. Blanko ang ekspresyon niya na parabang hindi niya kami nakilala. Dahil alam na ni Mr. Chu ang tungkol sa nangyari, pati siya ay nagdalawang isip na lumapit. Hilaw ang kanyang tawang nangamusta sa 2 matanda. Tumayo si Lolo Demetrio. Tinapunan ako ng tingin bago nagpaalam na uuwi na muna raw siya para kumain. Bahagya niya pa akong sinermonan dahil iniwan ko raw si Lola Amor sa ospital ng mag-isa at hindi ko rin sinabi sa kanya kagabi. Lumunok ako. Hindi ko siya sinagot bagkus lumapit ako kay Lola at niyakap siya. Bumulong siya sa akin ng salamat. Medyo kinabahan ako sa kanyang tono, Sir Jupiter. May bakas ito ng takot. Nangakma na sana akong bibitaw sa kanya at lalapitan na sana si Lolo. Palihim niyang hinawakan ang kamay ko. Peke ang ngiti at utal-utal na inutusan niya si Mr. Chu na samahan si Lolo pauwi. Nanlaki ang mga mata ng inchik. Tinapunan niya ako ng tingin at sumenyas gamit ang kamay na ayaw niya. Nabasa ko ang kanyang ibig sabihin. Kaya sinabi ko kay Lola Amor na mas makabubuti kung ako ang sasama kay Lolo Demetrio. Umiwas ng tingin si Lola. Hindi na ako nakapagantay ng sagot niya dahil lumabas na si Lolo. Tahimik kaming bumiyahe ni Lolo Demetrio, Sir Jupiter. Napaka-normal ng kanyang ikinikilos. Naalala niya nga rin kung saan ang address ng bahay namin. Siya pa mismo ang nagturo sa motorsiklo kung saan kami bababa. Nang pumasok na kami sa loob, doon biglang nag-iba ang ihip ng hangin, Sir Jupiter. Nang isara ko ang pinto, bigla niya akong sinakal at isinandal sa pader. Ramdam na ramdam ko ang panggigigil niya at galit sa akin. Iba rin niyang kanyang lakas, Sir Jupiter. Hindi normal sa isang 60 anyos. Ikaw ang isa sa mga hadlang sa mga plano ko, binata. Sino ka ba para pakialaman ng buhay ng mga matatanda rito na pwede nang mamatay anumang oras? Bakit ka pa nandito? Kung sana hindi ka dumating at tanging ang demonyitang babae lang ang nandito, edi sana walang hadlang sa binabalak ko. Sino ka ba? Anong kailangan mo sa mga matatanda? Bitawan mo na sila. Hindi mo na kailangan pang malaman kung sino ako at kung ano ang pakay ko sa mag-asawa.
Kailangan mong maunang mawala sa mundong ito. Hindi magtatagumpay ang plano ko kung may kaya mong hadlang. Sabihin mo sa akin, baka makatulong ako. Hindi mo ako malilinlang binata. Hindi ako tulad ng mga matatanda rito na uto-uto. Isa kang hangal kung maniniwala ka na kaya mo kong linlangin anumang oras. Masyado ka nagmamatigas pero hindi mo naman kaya. Pakiusap, tigilan mo na sila. Naramdaman ko ang pagluwag ng kanyang hawak at kasunod nito ang pagbagsak ko sa sahig. Nanindig ang balahibo ko habang umuubo. Isasama kita sa impyerno ng buhay. Masyado ka nangingialam sa mga plano ko. Hadlang ka sa mga plano ko. Ano bang atraso nila sa inyo? Sabihin mo sa akin. Pagbabayaran ko kung ano man yun. Basta bitawan mo lang sila. Hindi ka rin talaga titigil hanggat hindi mo nalalaman ang tungkol sa ginagawa ko. O sige, sasabihin ko sa iyo ang buong katotohanan. May utang silang malaki sa akin, pero hindi nila magawang bayaran kaya naman para wala na silang alalahanin. Dahan-dahan ko na lang papatayin ang kani-kanilang kaluluwa. Hindi na sila makakatakas kung ano man ang nakalaan sa kanila. Kamatayan. Nababaliw ka na. Hindi ako nababaliw, binata. Sadyang gusto ko silang patayin at sunugin ang kanilang kaluluwa sa impyerno. Ako si Satanas at gagawin ko ang lahat para madala ko sila sa impyerno. Para akong sumabak sa shooting ng isang pelikula, Sir Jupiter. Pilit kong sinasabi sa sarili na guni-guni lang ang lahat ng ito ni Lolo Demetrio. Ngunit umaagaw sa isip ko ang takot na baka ibang tao ang nagmamay-ari sa katawan niya. Baka hindi demensya ang dahilan kung bakit siya nagkakaganito, kundi isang kaluluwang nagpumilit pumasok sa katawan ng matanda. Nag-take advantage siya sa kahinaan ni Lolo Demetrio para magamit niya ito sa kanyang paghihiganti sa mga taong kinamumuhian niya. Bumalik ako sa sarili nang marinig ang kanyang tawa. Nakita ko siyang nasa ikalawang balitang na ng hagdan at nakatingin lang sa taas. Dahan-dahan akong tumayo. Naglakad siya papunta sa ikalawang palapag. Sinundan ko siya matapos ang ilang minuto. Nang tumapat ako sa hagdan, aksidente ko na namang natapunan ng tingin ng malaking salamin at nagpakita ulit sa akin ang babaeng walang ulo. Sa pagkakataong ito, Sir Jupiter, napakalapit na ng mukha niya. Nanindig ang balahibo ko nang maramdaman ang malamig na presensya sa likuran ko. Lumingon ako sa direksyon ng babae pero wala namang tao. Pagbalik ulit ng tingin ko sa salamin, natumba ko sa sahig nang tumambad siya mismo sa harapan ko. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at itinuro sa akin ang ikalawang palapag. Nangangatog ang tuhod ko at nangingilid ang luhang bumangon at natatarantang gumapang sa hagdan pataas. Pagdating ko sa may huling balitang, tumingin ako sa baba pero wala na siya. Huminga ako ng malalim, ngunit hindi naman matahimik ang dagundong ng dibdib ko. Pinilit kong kumalma bago hinanap ang matanda. Pinasok ko ang kwarto niya pero hindi ko siya nakita. Tinawag ko siya pero walang sumagot. Chinek ko rin ang kwarto ni Lola pero wala pa rin. Isa na lang ang natitira. Ang kwarto ko. Dumagundong na naman ang dibdib ko, Sir Jupiter, kung ano-ano ang pumasok sa isip ko. Baka pagdating ko sa pinto bigla niya akong saksakin o baka nandoon ang babaeng walang ulo o kaya sasakalin niya na naman ako. Humugot ako ng malalim na hininga bago tinungo ang kwartong yun. Subalit bigo pa rin akong nakita siya, Sir Jupiter. Ngunit may isang bagay akong napansin. Basag ang salamin ng bintanang nakabukas at may dugo pa ang matulis na bahagi nito. Nanginig ang kalamnan ko, bigla nang sumagi sa isip ko ang posibleng nangyari. Nilapitan ko ito at dahan-dahang dumungaw sa bintana. Natutup ko ang bibig ko nang makita ko si Lolo Demetriong tuhog ng isang matulis at mahabang bakal sa baba. Natataranta akong bumaba at pinuntahan ang kanyang bangkay. Naghisterikal ako nang makita ang kalagayan ng matanda. Nakadilat ang mga matang takot na takot, nakabuka ang bibig, umaagos ang preskong dugo. May pasa at sugat siya sa ilang bahagi ng katawan at nakatuwad siya ng bahagya. Nakatusok ang bakal sa kanyang tiyan. Kaagad akong tumawag sa ospital. Dumating naman ang ambulansya at sumama na ako papuntang ospital. Panay ang iyak ko habang nanginginig. Hindi ko magawang tawagan si Tita Venus para ibalita sa kanya ang nangyari. Matapos madala sa ICU si Lolo, pumunta ako ng ward ni Lola Amor. Nadatnan kong masayang nag-uusap sina Lola Amor at si Mr. Chu.
Napansin ng insek na nanghihina ako kaya agad niya akong nilapitan at tinanong kung ano ang nangyari. Isinalaysay ko naman sa kanya ang nangyari kay Lolo Demetrio. Nang sabihin ko kay Lola Amor ang nangyari, tanging sagot niya lang ay sino raw ba ang tinutukoy ko. Matagal nang patay ang asawa niya. Hindi yun kagulat-gulat sa akin, Sir Jupiter, dahil nga sa sakit niya. Naputol ang pag-uusap namin nang tumawag sa akin si Tita Venus. Sinabi niyang may nakapagbalita raw sa kanyang may sinugod sa ospital. Hagulgol ang nauna kong sagot sa kanya bago ang tungkol sa nangyari. Inaasahan kong magugulat siya at masasaktan sa sinapit ng kanyang ama, subalit salamat ang narinig ko. Kasunod ang kanyang pagpapaliwanag tungkol sa kabuuang pangyayari sa kanilang bahay. Noon pa man, sumali si Lolo Demetrio sa isang grupong gumagawa ng ritual. Hindi niya sigurado kung anong klaseng ritual yon. Basta ang napansin nila sa pagtagal ng panahon na kasali siya ron, nag-iba ang takbo ng buhay nila. Nagkasakit si Lola Amor, na-diagnose ng demensya. Si Tita Venus naman ay nakunan at hiniwalayan ng asawa. Dito na rin pumasok ang kakaibang pakiramdam nila sa bahay. Yun pala, may pumasok na itim na entity sa bahay nila at ang ginawang katawan ay si Lolo Demetrio. Nalaman na lang nila ito nang magsimulang mag-iba ang kilos ni Lolo Demetrio. Nagiging agresibo kung minsan ay hindi nakakaalala sa mga bagay-bagay, lalo na ang mga nangyari recently. At panay din ang kanyang kwento tungkol sa balak niyang pagpatay ng tao. Naisip ni Tita na ipalabas na na-diagnose din si Lolo ng demensya para hindi magtaka ang ilang mga kamag-anak. Hindi nagtagal. Pati si Lola, pinupuntirya na. Dito niya naisipang tumakas sa responsibilidad bilang anak at ipasa ito sa apo ng dalawang matanda at ako ang unang pumasok sa isip ni Tita, Sir Jupiter. Dahil isa akong nurse at kinakailangan ko ng extra income para sa pangarap kong mag-abroad. Ginamit niya ang kahinaan ko para hindi ako makatanggi. Hindi ko nakayanan ang kanyang ipinagtapat, Sir Jupiter. Ibinaba ko ang tawag. Sapat na sa akin na marinig ang tungkol sa nangyari kina Lolo Demetrio at Lola Amor. Namuo ang galit sa loob ko. Pero imbes na ipakita ang galit, hinayaan ko ito sa loob-loob ko. Na-distract ako nang kalibitin ako ni Mr. Chu at tinanong kung nasaan si Lolo. Nagpaalam na muna kami kay Lola bago lumabas. Pero nasa pinto pa lang kami, sinalubong na ako ni Katrina ng balitang nakagigimbal. Patay na si Lolo Demetrio. Hindi ako nakapagsalita. Tango lang ang naging dugon ko kay Katrina. Akmana sana akong tatalikod sa kanya nang hawakan niya ang kamay ko at sinabing may kailangan akong makita kay Lolo bago siya ihatid sa morgue. Kunot ang noo kong sumama naman sa kanya kasama si Mr. Chu. Pagdating namin sa ward kung saan nakalagay si Lolo, dahan-dahan kong tinanggal ang nakatakip na puting tela sa kanyang mukha. Nanlaki ang mga mata namin ni Mr. Chu nang makita ang kanyang halos bulok ng mukha. Ibang-iba ang itsura niya noong buhay pa siya, talagang halos kita na ang kanyang bungo. Wala na siyang buhok at may pasa ang bumbunan niya. Mas lalong lumalim ang mga pasa niya, Sir Jupiter. Tinanong ko kay Katrina kung napa-autopsy na ba si Lolo. Hindi pa raw. Sinabi ko sa kanyang kailangan ko ng impormasyon kapag matapos ito. Tumango naman siya sa akin. Hindi na kami nagtagal doon, Sir Jupiter. Ipinaproseso ko na sa mga may hawak kay Lolo ang kanyang katawan. Nang dalhin siya sa morgue, si Lola naman ay na-discharge at pwede na raw siyang manatili sa bahay. Ayos lang din naman sa kanya. Dahil sa kanyang kalagayan, Sir Jupiter, hindi ko pinayagan na sa bahay ni Lola ilalagay ang puntod ni Lolo. Sa bahay na lang siya. Kahit paano, ayos lang din naman kila Mama at Papa. Hindi ko na muna pinapunta si Lola Amor sa unang gabi ng burol dahil baka makapag-trigger ng kung ano sa kanya. Mas makabubuti kung sa huling hantungan niya na lang ito makita. Tutal, hindi na rin siya nakakaalala kay Lolo. Hindi ako nakatulog sa gabing yun, Sir Jupiter. Maraming bumabagabag na tanong sa isip ko na hindi ko masagot-sagot. Panay din ang check ko kay Lola sa kwarto niya kung ayos lang ba siya. Bandang 11:00 ng gabi,
Nasa kalagitnaan ako ng panonood ng movie nang marinig ko ang kalampag sa baba. Kaagad akong lumabas ng kwarto at sinilip sa hagdan kung ano ang meron sa baba. Nakita ko ang isang malaking litrato ni Lolo Demetrio. Nakasabit sa gilid ng hagdan na bumagsak sa sahig at nabasag. Napunit ang larawan. Nahiwalay ang kanyang ulo at katawan. Lumunog ako. Akma na sana akong bababa nang biglang may dumaan. Nakakaibang amoy. Naaagnas na bangkay at malamig na hangin. Nanindig ang balahibo ko pero hindi ko masyadong binigyang pansin. Bumaba ako ng tuluyan. Pagharap ko sa malaking salamin, nandun na naman ang babaeng walang ulo. Humugot ako ng malalim na hininga bago mahinahong nagtanong kung ano ang pakay niya sa akin. Hindi siya gumalaw, Sir Jupiter. Lumunok ako bago tinanong ulit kung meron ba siyang gustong ipahayag sa akin. Ilang segundo ang lumipas, naglakad siya palayo. Dahan-dahan kong tiningnan ang kinaroroonan niya at napasinghap ako nang makita siyang naglalakad niya palayo sa akin. Nag-aalinlangan akong sumunod sa kanya. Dinala niya ako sa may bandang likuran ng bahay at may itinuro. Sinundan ko ang direksyon ng kamay niya at nagitla ko nang makita na naman ang kamukha ni Lola Amor. Nagmamakaawa pa rin siya sa akin at tila ba sinasabing papasukin ko siya. Kahit may takot ako sa loob, nilapitan ko siya at binuksan ng bintana. Nagising ako. Panaginip lang pala. Bumangon ako kaagad at pinuntahan si Lola Amor sa kanyang kwarto. Nakita ko naman siyang mahimbing ang tulog kaya bumalik ako ulit sa kwarto ko at natulog na. Kinabukasan, diretso ko siyang tiningnan sa loob ng kanyang kwarto, ngunit napansin kong hindi pa rin nagbabago ang kanyang posisyon simula noong sinilip ko siya. Ilang oras na ang nakalilipas. Lumapit ako sa kanya. Agma ko na sanang i-check ang temperature niya nang mapansing tanggal na palang bandage sa leeg niya at may mancha ng dugo ang unan. Maraming dugo. Nang obserbahan ko ang kanyang sugat, may bago ito. Napatawag na naman ako ng ospital pero doon pa lang sa bahay dineklara na siyang patay. Misteryoso ang kanyang pagkamatay, Sir Jupiter. Ibinalita ko sa bahay ang tungkol sa nangyari. Hindi ko nasagot ang kanilang katanungan tungkol sa kung bakit nangyari yun at paano. Ibinaba ko na lang ang tawag at umiyak nang umiyak. Mali eh. Ang gagawin ko lang sana ay alagaan ang lolo't lola ko pero bakit umabot sa ganun? Ano meron? Bakit? Gusto kong masagot ang lahat ng katanungan ko, Sir Jupiter, pero ni kahit ang multong nagpapakita sa bahay, wala na rin. Iniwan ako ng lahat na puro tanong ang nasa isip. Ilang araw ang nakalipas simula noong namatay si Lola Amor. Pumunta ako ng ospital at hiningi ang autopsy findings ng dalawang alaga ko. Mabuti na lang at available na ito. Napaawang ang labi ko nang makitang napakaraming resulta ng kanilang records. Kay Lolo Demetrio may ilang mga mikrobyo sa kanyang katawan na hindi may paliwanag. Blunt trauma sa ulo at kinain na raw ang ilang bahagi ng kanyang katawan ng mga kagaw. Si Lola Amor naman nakitaan siyang may marka sa kanyang leeg na posibleng sinakal muna bago ginilitan sa leeg. Walang imbestigasyon na ganap dahil alam kong walang ibang tao roon. Alam ko rin sa sarili ko at ni Tita Venus na iba ang kalaban namin. Wala kaming laban sa mga nilalang na malalakas at hindi tao. Wala kaming nagawa kundi tanggapin na lang ang nangyari sa kanila. Kung napatawad ko ba at kinausap si Tita Venus tungkol sa ginawa niya sa akin, hindi, Sir Jupiter. Minabuti kong hindi magpakita sa kanya hanggang sa mailibing ang dalawang matanda. Siya na rin mismo ang nagtapat sa kanila tungkol sa totoong nangyari sa dalawa simulat sa pool hanggang sa pagpapahamak niya sa akin. Makalipas ang ilang buwan na ibenta ang bahay pero di kalaunan nabalitaan kong namatay daw ang may-ari. Nagpakamatay ito. Isang pari raw ang sumuri sa bahay na iyon at napagalamang may nakatira doon na isang malakas na entity. Ni kahit siya, hindi niya kayang labanan, kaya minabuting iwanan na lang ito at hindi na dapat pang
galawin. Hanggang ngayon, Sir Jupiter, may ilan pa rin akong katanungan sa sarili ko. Kung bakit nangyari yon. Kung anong meron noong mga oras na si Lola Amor ang inaatake. Kung ano ang kanyang koneksyon tungkol kay Mikay. At napakarami pang iba. Kung minsan dumadaan ako sa bahay na iyon at nakikita ko minsan ang babaeng walang ulo. Nakatingin sa bintana. Nanghihingi kaya siya ng tulong o siya ang entity na sinasabi ng pari? Hindi ko masagot-sagot ang tanong na yan, Sir Jupiter. Pero ayos lang. Ang importante, maayos at ligtas ang aking buong pamilya. Maraming salamat sa pagbabasa ng kwento ko, Sir Jupiter. More power po sa inyong channel.